kampi pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. Ano yun, Bibi Sara? Ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga haligasyon kung wala ako ebidensya. So, yung mga ganyan, kapag meron kang haligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay Ismosa. Naman ang Bureau of Immigration na umalis ng bansa kahapon si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan papuntang Amerika para sa medical procedure ng kanyang asawa. Si Bonoan ay nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice. Maybe the accounting department na hindi na lang pumipirma doon. We will file the necessary resolution regarding this. Na bakit nga naman natin konti na lang pala ang hindi pumipirma, approve na. Gusto nyo mantakin yun. Lulusot, ha? At malilinis ang pangalan. Wow! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Senator Boto, maaaring i-extradite? Papaisip ako dito sa mga... at si Secretary Bonoan nakalipad na pala ng bansa. Akala natin nasa watch list order siya. O nasa watch, o yung binabantayan ng mga taga-immigration. Bakit nakalabas? Grabe, no? Bakit kayang palabasin? Bakit kaya nilang makalabas na kahit yung pangalan nila ay tinitignan ng mga taga Bureau of Immigration? Saan dumaan to? Alamin natin mamaya. Kung paano nakalis ng bansa. Kasi kilala nyo naman, di ba si Secretary Bonoan? Oo, nakasuhan na siya. Tama ba? Nakasuhan na kasama ng mga ibang senador na pilit kinakasuhan na hindi naman dapat sila ang napagtuunan. Kung sino yung tumatanggap ng mali-malitang pera, mukhang wala sa eksena. Tama sa tama. Tapos dito, mababalitaan mo, nakalipad na. Wow, grabe At ito pa, tayo ang pinakakawawa kung ang Pilipino ay walang korte na pupuntahan. Tama. Sino nagsabi niyan? Abangan nyo. Kasi, kung dadamputin o aarestuhin si Senador Bato de la Rosa, para saan pa? Para ano pa? Wala lang saysay ang hustisya sa Pilipinas. Diba? Gusto nila kasi, hanggat maaga, lahat ng mga kalaban nila, o Duterte Black at mga Duterte, mawala sa landas nila. Kasi may mga pangarap itong mga ito Pag nandiyan si Senador Bato at ang kaalyado ni Bibi Sara, may hirapan sila. Kaya inuuna nila, una si Senador Bato, mayroong pangalan, mayroong pinangalanan, isusunod naman daw. At si Bibi Sara, gusto rin dalhin sa ICC. Huwag naman ganun. Halata na kayo pag muwa kayo ng kwento, masyado kayong bistado. Pero tumatagal, alamin muna natin kung ano yung usapin dito kasi para mas maganda sa mas maganda. Ng Department of Justice na gagawin umano nila ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling ilabas ng International Criminal Court ang kanilang arrest warrant laban kay Senator Bato. Ayon naman kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, sakaling maglabas ang ICC ng warrant, maaari umanong mamili ang bansa kung i-extradite o isosurrender na lamang si Senator Bato sa ICC. Diba? Sabi ganun din po tutunguhan Kunwari, nililihim pa nila at maganda na rin may balita. Kasi nung panahon na dinakip si Tatay Digong at kinidnap, wala hong bali-balita. Sinikreto. Maganda ito. Nagkaroon na ho ng... hindi siguro baka na palabas nila yan. Baka talaga namang tinatakot nila ang taong bayan. Na sila ay powerful. Na sila ay malakas.
kaya nilang gawin kahit sa dating Pangulo at sa mga senador. Wow, wow, wow. Oo, kaya abang-abang lang, sabi yung wait there's more. Konti na lang, sabi ni Aling Ledesma. Pa niya to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17 of Republic Act 9851. Naniniwala rin umano siyang mas mabilis na approach ang pag-surrender kay Senator Bato de la Rosa at sinabing if we go through the extradition route, there will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the Department of Justice for evaluation. We will file it in the proper trial court. Ipinaliwanag naman ng isang criminal lawyer na si Anthony Ludal V. Vista na hindi po pwedeng mamangka sa dalawang opsyon ang Department of Justice. Kung isusurrender ba si Senator Bato o gagamitan ng extradition. Hindi naman po pwedeng isuko na lang basta si Senator Bato dahil tayo may soberanya at hindi rin po pwede ang extradition. Tumbok, ha? Ano pa silbi ng batas at hustisya kung kayo-kayo at ibang lahi na lang ang gagawa at hatol? Pangit. Magkaiba ho ang bansang Pilipinas at bansang the Netherlands. ICC. Kung saan man nandoon yung ICC. Diba? International Criminal Court, wala na nga eh. Diba? Ano pa iniisip nyo? Bakit pa kailangan kumalas na nga si Tatay Digong? Ano pa yung sinasabi nyo? Maski si Senator Alan Peter Cayetano, alam din eh. Kasi ito ay abogado. Ang sabi niya rito, pakinggan nyo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. Kaya lang naman tayo nagiging emotional kasi either gusto nyo o hindi natin gusto si Bato. Pero sabihin mo si Juan de la Cruz. Tanggalin niyo lahat ng pangalan ha. Si Juan de la Cruz ay may warrant ngayon galing sa abroad. Pwede bang kunin na lang at ipadala doon? Sorry, nakausap niyo si Senator Bato? Not today. Actually, from the day na lumabas until today, ako hindi ko nakausap. Parang sa minority, parang I think yung lawyer lang nakausap ko. Ano may advice yung sir sa kanya? Just in case na ma-confirm na meron ng warrant. Preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi dito una na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And kung may debate man, no, kung applicable sa kanya yung extradition rules, so hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, di ba? Yun lang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, dictatorship na tayo. Sir, hindi papayagan, sir, na mangyari yung nangyari sa tulad sa'yo natin. Hindi. Kasi hindi papayagan, it's a question of authority and power. Diba? So, siyempre, kanino ba susunod ang mag-arrest ng police? So, the question is doing what is right. So, when there is a question this big, what's right is is there a danger in waiting and letting the court decide? Diba, unlike President Duterte, sabi ng iba, baka maging emotional, baka mag-people pa. I don't know. Ang daming kaya dapat hulihin ka agad. But the Senator Bato, if he is detained or he's arrested here and even given bail and then decide ng korte, may danger ba kahit kanino? Sir, sabi po, mag-decide yung government. I don't want to go into the details nga kasi detalye na yan ng abogado ni Senator Bato at saka ng International Criminal Court. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang mag-decide? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law noon. Rule of law na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sir, yung extradition daw po, ang sabi, kung state to state, okay. Pero ito sir, court to international court. So Pilipino ka, kinukuha ka sa ibang bansa, wala kang tatakbuhan. Kawawa naman tayo. Sir, yung surrender. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang korteng pupuntahan. So, tignan nyo yung history ng Philippine Constitution. Before the 1987 Constitution, kung saan nagagaling ang arrest warrant. Kaya
except for certain strict exceptions, halimbawa sa Bureau of Immigration, na kapag pumapasok yung foreigner, pwedeng arestohin ng BID, hindi ka pwede mag-aresto ng walang pahintulot ng korte. So kung may arrest warrant galing saan man, hindi ba ang pinaka-logical? Kayo ang mag-isip, kayo ang ina-aresto ngayon. Let's say, pinover nyo yung drug war. May nag-testify ngayon na hindi ordinary media yan, yan ang nagtuturo. Yan ang nagsabing patayin yan, si ganito patayin. Hindi ka pwedeng pumunta ng korte. Pero international court po, sir. Tapos pumunta sa lower court, sa local court? It doesn't work that way. That's completely wrong. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. Tama. In fact, your local, kailangan payagan ng international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. We have a Philippine government. That's totally, yung kung sino man ang... kung gusto nila, ibigay na lang natin, no? Bigay na lang nila yung bansa. Yung Pilipinas doon sa Netherlands. Para nasakop na tayo ng ICC na yun. Diba? Sipin nyo nga, ikaw taga-Pilipinas, doon ka lilitisin, doon ka ikukulong. Ano silbi ng batas? Ano silbi ng... Diyos mio, Marimar. Ikaw ordinaryong tao ka. Napapakinggan mo. Mag-analyze ka nga. Sige nga. Pero kung ikaw ay isang makatangahan, pulangahan, hindi mo maiisip yun. Kasi nga, ang utak mo, tunaw. Nahaluan na ng kabangagan. Kaya nga sinabi dito, pagkakampi ka, pre ka. Halata naman, doon sa pinsan pa lang, di ba? Hindi maisama-sama yung pangalan doon sa kaso ng flood control. Pero pagkalaban ka, ay papadala ka sa ibang planeta. Ganoon. Ngayon, ito. Anong banat na naman nila kay BP Sara? Tuloy pa naman natin to. Tuloy tayo. Na mas mataas ang ICC. Walang po yun, walang basis in law. It's the local, unlike yung di ba, yung RTC is higher than the MTC, CA is higher, but that's all local courts. Sa international, you have to give your consent. That's why even sa international tribunals, kailangan sabihin. That's why the US is not part of the ICC. They do not give their consent. Senator Bato, lastly, kung wala ko kasi siya ngayon, would you advise him against hiding? Ang hirap magbigay ng advice sa sitwasyon, but I think the main advice should really be to our leaders, which is have faith in the Philippine criminal justice system. Wala yung leader. Wala yan. Lusaw yan. Lusaw ang utak niyan. Kaya wala na kayong aasahan dyan. Kaya nga ngayon, eto na naman. Meron na naman silang pan-divert doon sa mga anomalya ng flood control. Nawala na yung usapin sa flood control, binanata na naman nila si BP Sara. Sabi ko nga sa inyo di ba, eto na naman. Magsisimula na naman sila patungkol kay BP Sara. Ngayon, para may pasok na naman nila sa February, yung impeachment. Ano yung binabalita ngayon na si BP Sara daw ay nagpopondo para sa destabilization ng gobyerno? Anak ng tipakulong. Grabe naman kayo. Magbilangan na, magbotohan. Maniwala kayo, walang kakaunin boto yan si Bungit-ngit. Tapos ibibintang nila kay BP Sara kasi lumalabas ganto. May mga chismoso na sinasabi, sila raw ang sangkot, may mga listahan silang nilabas Paano mo nasabi ang Kuya Gus? Meron dito balita. Panoorin nyo. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. Ilan umanong retiradong general, personalidad at politiko ang nasa likod ng planong pagpapabagsak sa pamahalaan. Ito ay batay sa kumalat na post sa social media kamakailan. Bagamat hindi ikinababahala ng Malacanang ang mga ganitong impormasyon, minabuti na umano ng Armed Forces of the Philippines o AFP na imbestigahan ang sinasabing planong destabilization. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang mga naturang pangalan ay napansin na ng AFP at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng intelligence community kung ito ay may katotohanan. Ayon po sa AFP, sa mga ganitong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, monitor, inaalam ang katotohanan. Hindi na po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate. Kabilang sa nasa listahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa pahayag na inilabas ng alkalde, mariin niyang itinanggi ang maling paratang na sangkot siya sa anumang hakbang. Matay magagawa dyan. Diba? Ganyan sila mag-isip. Kasi alam na nila,
dadagsaan tao sa Luneta. Hindi ko lang sure kung sa Luneta sa 16, 17, 18. Pati si Bibi Sara, pinagkakamalan na sila raw ay, ang alin, ang aligasyon. May aligasyon si yung binanatan ni Raymart Santiago. Yung black eye. Nagka-black eye dahil sa puro suntok na tinanggap mula kay Mr. Raymart. Kaya sinagot ni Bibi Sara kung ano ito. Ano yon, Bibi Sara? So, ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala ako ebidensya. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay Ismosa. Diba? Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot. Puro lang investigation. So yun yung sinasabi ko. Na mukhang yung sinasabing independent Commission for Infrastructure ay ginawa lamang para kontrolin yung istorya. Kontrolin yung narrative sa corruption. Yeah. Yan yung pan-distract sa issue. Yang ICI na yan. Investigation, di ba? Investigation na wala. Napunta sa wala. Ano napunta? Sinimula na naman nila si BP Sara. Saka sila raw yung nagpopondo. Takang tipaklong. BP Sara, ikaw daw ang nagpopondo. Samantalang, nasa kanila ang mali-malitang pera. Diba? At tinutulong ni Bibi Sara ang pera na kukuha niya, andun, nasa Cebu. At doon sa OBP. Kaya yung mga pan-distract, panibagong issue na naman kasi ito kala nila magte-trending. Hinahanap ng taong bayan kung sino yung mananagot. Dapat may managot. Kita nyo, sinabi ni Kamanong Chabit, may bumaligtad na. Pansin nyo ba? Dati ang ingay-ingay niyan. Yung mayor yun Taga saan ba yun? Mayor yun, ang ingay-ingay no na. Ngayon, ang lambing-lambing niya ngayon. Kasama pa sa pag-i-inspeksyon, napatunayan, akala namin yung tapang niya na hindi makukuha ang kanyang dignidad at kanyang prinsipyo. Ano nangyari? Baka nasabihan na. Pag hindi ka tumigil, may kasama ka sa kaso. Agoy. Baka ganun. Sasama ka doon sa ICC. Ayun lang, hindi natin masabi kung yun totoo yun, Sabi na Aling Ledesma yan. Pero, bakit nila kayang mapaalis o bakit kayang umalis pero nasa lookout order siya ng immigration? Sino ba ito? Ang tanong natin, bakit nga? Ano ang kakayahan nila? O sila ba talaga? O magkakasabot sila? Kasi ex-DPWH Secretary Bunuan umalis ng bansa papuntang Amerika. Ganun lang pala yun kasimple. Kahit nasa lookout order ka, kaya mong makasibat. Saan ba dumaan ito? Ang tanong natin, sino ang koneksyon niya para makaalis kahit merong lookout order? Tanong lang po yan baka mamaya, sila rin. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis ng bansa kahapon si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan papuntang Amerika para sa medical procedure ng kanyang asawa. Si Bonoan ay nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice. Pagdaan sa airport, agad niyang inimpormahan ng immigration ng DOJ, subalit wala namang hold departure order or arrest warrant laban sa dating opisyal, kaya pinayagan itong makaalis ng bansa. Yun lang. Nadali na naman tayo ng kwento-kwentuhan na lang May nagpa-announce pa sila. Binalita pa, nasa lookout order. Pero, wala naman daw hold departure order. Yun nga. Naisahan na naman tayo. Kawawa talaga ang Pilipino, no? Pinagloloko. Sila lang. Kaya tama yung kanta ni Bamboo. Habang nandyan sila sa tuktok, hindi mababago ang gobyerno. Diba? Parang tatsulak lang yan Kung sila ang nasa tuktok, walang hustisya.
Puro sila-sila lang. Eh, yung mga kanta dati, yung mga trapo, maganda rin yun eh. Oh, yung upuan ni Bamboo, maganda rin. May mga meaning talaga, no? So, paano mangyayari dito kung walang whole departure order? Anong mangyayari? Wala na. Bye-bye na. Oh, eh, yung investigasyon, kasi ang nangyari, di may kaso. Tama ba? Kinasuhan? Oo, kasi sila yung main character eh. O, kung sila kinasuhan, paano ngayon magkakaroon ng investigation? Mabilis na pangyayari, no? O, tuloy. Ating DPWH Secretary ay kasama sa investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasama sa maanumalyang investigasyon o nakasuhan na? Alam ko na balita na yun na nakasuhan na eh. Pero correct nyo lang kung mali ako ha. Pero kung hindi siya nakasuhan, ay kung sa investigasyon, sabihin natin hindi siya nakasuhan, okay, given na yun. Wala siyang kaso, okay, given na yun. Pero kasama siya sa investigasyon, ganun na lang ba yun? Parang saldi ko? Pwedeng gawin kung anong nais gawin. Ganun na wala talaga. Pilipinas, bangon. Usaping investigasyon. Ngayon, ang tema nila ngayon, nasa Davao daw ang malaking korupsyon. Sino nagsabi niyan? Eh meron dito, yung makapal yung pes, makapal ang muka, makapal yung pisngi. Na kung magsalita, akala mo may tilamtik. Nasa Davao daw ang korupsyon. Wow naman. Kuya, nagkakamali ka. Diba sinabi na ang korupsyon, doon yan sa mga naghahatid ng mali-maleta. Tapos idadamay nyo pa yung Davao. Di ba pinakita na nga yan na walang anomalya sa Davao? Pinakita na yung libro na napakalaki, napakataas. Sinampal na kayo ng katotohanan. Ngayon, ipapakita, ipamumukha nyo sa taong bayan na sa Davao ang korupsyon. Wow naman! Gawa-gawa na naman istoryahe. Gusto nyo ng paniwalain ng taong bayan. Kung hindi na kayo aabante. Nakakahiya lang kayo. Sino nagsabi niyan? Pasok. Colsaro Representative Terry Rido ng umano'y mga ghost flood control projects sa Davao Region. Tinawag niya ring sentro ng ghost project sa Mindanao ang Davao Occidental. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano-ano at saan daw partikular itong mga ghost project? Yes, Ruth, ipinakita nga ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang ilang mga natuklasan niyang ghost flood control projects sa Davao Occidental at mga hindi pa natatapos sa proyekto sa Davao City. Ang dalawang proyekto sa Malita, Davao Occidental, parehong July 2025 ang actual start pero May 2025 ang planned end date. Samantala sa Davao City, karamihan 2021 o 2022 pa nag-umpisa ang konstruksyon pero hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Star Police pa lang ang nakalagay. Giit ni Ridon, kung Bulacan ang sentro ng ghost project sa Luzon, Davao Occidental naman sa Mindanao. Hindi ba pwede Bicol? Boss, hindi ba pwede sa lugar nyo? Kasi bundok nga yung lugar nyo, binahay. Diba? Pwede bang sa inyo na lang muna, wag ang Davao? Kasi kung mga taga-Davao ang sasabihan nyo ng ganyan, baka masampal kayo ng katotohanan. Inakyat nga yung bundok yung may netting, di ba? May tinanggal silang kapirasong net. Nagalit yung mga taga-Davao. Sinira daw, ngayon gumuho daw tuloy yung ano. Di napahiya pa kayo. Kasi kayo, pag gumawa kayo ng chismis, sabi ni Aling Ledesma, galingan nyo. Chismosa daw pala sabi ni Aling Ledesma, no? Kasi naiiba yung usapin eh. Di ba? Talagang, hindi naman nila, ang taong bayan marunong di ba? Itong mga ito, talagang target nila Duterte. Puro Duterte, nung nakaraan Dolomite. Sino ba nagpanukala ang proyekto na yan? Si Tatay Digong. Bibirahin nila, imbestigahan. Ngayon, meron naman Davao. Doon lang naglalaro. Ang usapin, puro Duterte, Duterte, Duterte. Kahit magbayad kayo ng napakamaraming stream media, kahit magbayad kayo ng super daming yung trolls, hindi mababago ang utak ng mga Pilipino. Alam niyo bakit? Kahit ikaw, alam mo yan. Kung hindi ka lang sinibak ni Tatay Digong dahil sa balita na palagi kang nasa labas ng bansa, hindi ka naman sisibakin Ngayon, ito, ang tanong.
bakit ba galit na galit kayo sa Duterte? Kasi hindi kayo mananalo, hindi kayo makakakurap pagdating ng araw. Lahat kayo tas-tas. Oo, wala silang mapapakinabangan. Kita mo yung nangyari kay Tatay Digong, di ba? Galit si Tatay Digong sa mga kurap. Ito, yung, bibigyan ko lang kayo ng example. Baka sabihin nyo, loko kayo eh. Bureau of Custom, nung panahon ni Tatay Digong, naglabasan yung mga luxury car, di ba? Ano nangyari? Pinitpit ng pison. Di ba? Tama. Ngayon, ito naglalabasan, yung mga nakumpis ka kay Diskaya, anong gagawin? I-auction. Di ba? Ganon. Asa na ngayon? Wala na. Nakakwentuhan na tayo na may nakabili na ganito si ganito. Ganon si ganere. Ganon ang buhay ngayon. Buhay ni Tatay Digong noon, yung panunukulan ni Tatay Digong noon, na napakagaling, binibigyan nila ng kulay. Kasi hindi sila nakinabang. Ngayon, ito na naman, Davao. Di ba? Puro sila Davao. Tuloy. Duterte. Nauna nang giniit ni Pulong na lahat ng infrastructure projects sa kanyang distrito ay naipatupad, na-inspeksyon at na-validate. Tama. Department of Public Works and Highways at Commission on Audit. Nakatayo at nagagamit daw ito ng kanyang mga nasasakupan. Tama. Pero para kay Redon, hindi raw ito pamumulitika dahil wala naman siyang binanggit na kongresista. Boss, amo, manager, masyado ka namang halata. Oo, wag ganun. Hindi pa ba pamumulitika na? Hindi kayo tumitigil. Lahat na lang, nakatuon kayo. Puntahan nyo kaya ang Ilocos. Sinabi ni Manong Sabit yan. Simplihan nyo lang. Oo, hindi natin alam kung may masasabi kayo. Talagang hindi nyo kayang puntahan. Yaan nyo. Yung waitlist mo, malapit na rin naman 2028. Pag pakpak ay bumuka, ilag-ilag na. Kaya nga, meron ngayong balita, kumukuha ng clearance. Para saan? Para pag natapos ang issue, malinis ang pangalan. Sino yan? Pasok. Po akong natanggap. This is validated and very credible information that former Representative Zaldico nag-a-apply ng accountability clearance sa House of Representatives. Ano po yun? Di ba kasi kapag pag House member ka, pag mag-exit ka na, kailangan mo ng clearance para matiyak na, okay, wala ka ng accountability dito. Kung pwedeng magamit to anytime soon, nasasabihin niya, ako, cleaner nga ako ng House. Paano niyo sasabihin na may kinalaman ako dyan? Ngayon, ang alam namin, meron na lang isang department. I'm not sure if this is the finance department, accounting department ng House. So maybe the accounting department. Na hindi na lang pumipirma doon. We will file the necessary resolution regarding this. Na bakit nga naman natin konti na lang pala ang hindi pumipirma, approve na. Gusto nyo mantakin yun. Lulusot, at malilinis ang pangalan. Wow! Kakaiba ito, Clear, si former Representative Zaldico, kung hindi niya sinasagot yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Take note, pinauuwi siya ni Speaker Bogie D. And I support the Speaker dito sa move na ginawa niya. Pinauuwi siya pero may clear defiance. Dinefy ni former Representative Zaldico yung order from the Speaker. Bumalik ka, umuwi ka, sagutin mo yung mga aligasyon laban sa'yo. So ngayon nag-a-apply siya for accountability clearance. And second question na i-raise dito, who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Kasi when you do your clearance, you have to be present, di ba? Pwede ka bang mag-apply ng clearance in absentia? That's a question. Kasi when you apply for clearance, you should be present. This is a question and we are raising this concern to everyone, to the public, para malaman po natin, malaman nyo po na may ganitong mga move na ginagawa. Naitatago na. Meron ng kumikilos para yung accountable malinis. Isang pirma, dalawang pirma, ilan na lang ang hindi pumipirma, absuelto na ang mama. Wow naman. Ang galing kagaling. Di ba? Ibang klase sila. Ganyan sila bumirada. Ganyan sila. Pag magkakakampi, lusot, absuelto. Ngayon, tuloy ang kudeta sa Senado. Sana nga, mapatalsik.
Kasi wala naman talagang nagawa. 7 tangkang coup. Ha? Sana mas na rin yung mga ibang mga senador na na alisin, tanggalin na itong Senate President nila na wala namang ginawa kundi anong tawag doon? Ipagtanggol ang kanilang amo. Ibalik na lang si Chis Escudero. Okay pa. Diba? Okay, Senador Marcoleta. Para matapos ang issue ng mga korupsyon. Kasi, ang magnanakaw, parang pinagtatanggol pa ng mga kapwa magnanakaw. Ng mga, Kasi alam naman nila kung sino pulo-tulo pero hindi nila sinasabi, ayaw nilang paimbestigan. Tinatago nila sa taong bayan. Pero itong usapin na ito, alamin natin. Sa Senado, tuloy, ayon naman kay Tito Sen. Pero itinatanggi daw po ito ng minorye. Detalye na balita mula kay Raymond del Paz, Aris 28. Raymond, good morning. Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na tuloy ang mga tangkang kulita sa Senado. Nitong weekend ay may mga lumalakad para magkaroon muli ng palitan ng liderato sa Senado. Sabi ni Soto, lagi nilang naririnig ang tungkol sa kulita sa Senado, ngunit wala pa namang nangyari at hindi niya alam kung anong issue laban sa kanya sa ngayon. Kumpiyansa pa rin siya sa suporta ng mayorya ng mga senador, bagamat lagi nitong sinasabi na nakasalalay sa tiwala ng mas nakararaming senador ang pananatili bilang Senate President. Hindi ka na namin gusto. Hindi ka nila gusto. Yan ang sabi ng ibang senador. Samot-saring problema. Dapat natapos na yung usapin ng investigasyon na yan nakilam pa kayo nakilam, sabi ni Aling Marie. Humaba-haba ang seremonya, wala rin patutunguhan. May nakaalis pa ng bansa. Di ba? Nasa watchlist order. Nag-fly. Fly! Kaya kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli pakilike share. Bye-bye!